Ngayon, ngaw-ngaw sila ng ngaw-ngaw. Ang Senate, time na para magpabango. Tignan nyo po ha, bibigyan ko po kayo, masyado kasi kayo kung makapag-react. Tignan nyo si Sara Duterte. Nasa Germany, walang kinalaman sa ba, siya sisisihin nyo. Diba? Sumisikat lang lalo si Sara Duterte dahil nauna namigay yung Office of the Vice President ng ayuda. Diba? Tignan po ninyo. Ngayon, binabalita na naman, isinisingit ng mga media. Gusto ko lang pong i-ano sa inyo ha, kung paano po yung mga tao pwedeng hindi pansinin yung balita kahit na yung media pinagpipilitan. ICC na naman daw, ayon kay Trillanes. Wala naman niniwala sa inyo dahil sabi nyo, June, meron ng warrant of arrest eh. Asa na yung warrant of arrest? Kaya, kayong mga taga-media, okay din kayo eh, no? Kahit na sunog na yung mga sinasabi ni Trillanes, once na naglabas uli si Trillanes ng tungkol sa ICC, balita nyo na naman agad. Di ba? Kahit na ilang beses na kayong nasunog na darating na yung warrant of arrest. Ngayon, eto na naman. Meron na naman kayong bago. Mga suspect. Media talaga natin, ano lang. Hindi na sila after sa katotohanan. After na lang sila sa paano kung bumalik si Tol sa PDP kasi random niya madalas pa rin ang Duterte. Wala na po, pinagre-resign nga siya. Dapat talaban na siya. Di ba? Hindi naman siya sinasabihan na babalik ka pa ba o hindi na. Pinagre-resign po siya, hindi po siya pinababalik. Iba po yung pinagpapasya. No? Pinagre-resign. Ibig sabihin, hindi siya pinamimili kung babalik o aalis. Pinalalayas na siya. Baka meron siyang tungkulin kasi, ba, di ba? Oh. Kinakailangan by resignation. Depende sa kanilang constitution. Boss Bats, nasa ng EDCA? Sinabi kasi tutulong sila sa mga sakuna. Sino nagsabi? Yung mga sundalo ba, yung US ba nagsabi? O mga politiko natin? Pag politiko natin, hindi naman yan yung sinasabi natin. Wala tayong control dyan. Sinabi ng mga politiko natin, kung hindi ako nagkakamali, si PBBM yan, o basta mataas ang tungkulin na nagsabi niyan. Ibig sabihin, hindi nyo kontrola, hindi yan, na-expose rin yan. Yung EDCA, US lang ang merong sa kanila. Sila ang merong say sa kanilang gagawin, hindi po tayo. Kaya wala pong Pilipinong politiko yung mangangako sa atin na yung EDCA para dito. Hindi po. US po yan. Ayan na nga, tutulong lang sila. Di ba? Tumulong ba? Si BBM ang nagsabi, andito ang EDCA para tumulong. Asan na yung EDCA? Kailan natin babanatan yung Amerikanong si Erwin Tulfo para hindi manalo sa Senado? Matagal na nating sinasabing wag dapat sila boto dahil tao siya ni Martin. Pag kinocompute mo yung pinagmamalaki niyang 40,000 tons sa 22,000 na barangay, lalabas, Boss Bad, na ang nilinis lang ng basura per barangay kada araw is 11 kilos lang, wala pang isang sako. Grabe. Kinuwenta talaga ni June Ace de Torres. 11 kilos lang per barangay. Ilang tao sa isang barangay? Masarap lang paghingan pala, tonelada, no? Pero wala pala yun. Nalungkot ako na wala man lang tumulong na men in uniform sa mga nasalanta ng baha. Buti pa si Anderson lumangoy sa baha para tumulong, malikas ng mga lubog ang bahay sa baha. Wala pong order eh. Walang malinaw na, wala. Doon pa lang nga nagmi-meeting, di ba?
Ayun po pagkakaiba talaga ni Pangulong Duterte, nakaayos na talaga lahat. Sabi niya, 'di ba, 2 to 3 days before dumating. Hindi ka mag-uutos na nariyan na yung giyera na. Panahon ni PRRD wala pang bagyo, may army trucks na nakaparada sa kalsada. Tsaka yung mga Coast Guard na mga rubber boat, ang dami niyan, bawat syudad, bawat ano, advance kasi yung paghahanda nila, pinaghahanda nila yung nasa Z na yung bagyo. Bakit po kaya halos lahat na lang ng galaw, kilos at mga sasabihin ni BP, Sara kinabukasan, lalabas news, sasabihin pa iimbestigahan. Kahit mga salita ni Tatay Digong kung triggered sila agad. Ganun talaga pag wala pong proyektong matino. Siraan na lang yung dati. Good evening, Sir Badong. Organize ang Duterte administration sa mga calamities. Panahon ni Tatay Diggs, nakaposisyon ng men in uniform sa strategic positions. Darating na lang si Lenny at makikibakas. At magmumonstra-monstra. Ano nyo po, ganun. Tapos magre-report yung mga ano sa pangunguna ni Lenny Robredo. Hindi iniintindi ni Duterte, ni Pangulong Duterte noon. Alam niya na napaghandaan na nila lahat eh. Ibig sabihin lahat ng lugar na binangga ng barko. Di ginagamit. Boss, yung salitang flood control, 'di ba? Dapat kasama na diyan yung proper disposal of garbage. Eh bakit maraming basura sa baha? Oo nga po, tama naman 'yon na maraming basura, pero still, 'di ba? Meron din naman pong pang-ano ng basura doon eh. Meron din po 'yang pangkuha ng basura. Bakit nga hindi natin ginagawa yun? Nakikita ko yun eh, sa ibang bansa, yung pansalong ganyan, no? Dadaan sa may ilog, tapos ang dami nakakain. Dito ko rin yata napanood yun sa Ilog Pasig eh. Ryan and Eddie. Bakit sabi ni Cynthia Villar ang dahilan daw ng baha is yung Manila Bay Reclamation Area? Yun lang daw ang naisip nilang dahilan bilang isang environmentalist. Eh, pwede naman din. Wala naman, kaya nga dapat sila mag-imbestiga eh. Pwede rin naman yun. Kasi, di ba, tignan nyo yung plano. Ang mahirap kasi niyan, ang mahirap lang, yung isisisi nyo kay Duterte. Panahon ni Duterte, wala pa naman na tayo yan. Sabihin nyo, pinirmahan na yung Duterte. Di, pa-stop nyo po. Sinadya ibang gambar ko sa tulay para may kukurakutin na naman si Martin. Hindi naman, tansya ko nabangga. Tsaka hindi po yun, yung alam ko, kaisa-isang nabalitaan na nabangga, yung hindi naman barko yun. Ano yun, tawag doon, yung barge. Tapos tulay naman yung nabangga. Ang tanong, Boss Buds, ano ba talaga ang counting sa 5-5 flood control? Sobrang napakarami naman ata. Napaka-confusing. Eto po project, di ba? Kaya nga kung 5,500 yan, makikita mo yan dapat. Ano to? Saan to? Ito. Wala ko ideya ko. Hindi ako inhinyero eh. Pero, na ano nga ni PBBM, nasabi niya nga sa SONA, 5,500. Di, kung ako senador, titignan ko yung pinakamahal na 10. Di ba? Asan yung pinakamahal na 10 dyan? Sa 5,500. Tignan natin yan. Ito, magkano to? 100 million. 100 million, asan yung 100 million? Puntahan nyo. Ito ba 100 million to? Tukod lang to eh. Oh, di ba? Sarap sigurong pagmasdan kung sama-sama yung mga congressman na lumalangoy sa baha para nasa crocodile farm. O kaya yung naalala nyo yung panahon yung mga nag-inspeksyon sa tulay. Tapos nahulog. Bagong tayo yung tulay. Panahon ni Pino yun.
MB Bangag. Lilipat na dito mga trolls katatapos lang ni Attorney Trixie. Dito naman sila. Naka-schedule ba sila doon kanina? Naroon ba sila kanina? Kaya pala wala wala ganong trolls dito. Naroon pala sila kay Attorney Trixie.